Tatayo lang. Tatayo lang. Batong, sir! Sir! Batong! 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 Sige! 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 Kunin na! Kunin na! Kunin na! Sige! Sige! Hoy! 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 Iswag! Kuya! 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 Hindi na nakikita na yun. Sandali. Angin. Tingnan mo. Kapitalismo at isulong itayo ang gobyerno ng mamamayan. Maraming salamat po. Huwag mapapalayo, huli manggagawa, mula sa sosyalista, tinatawagan ko, sinasamang Bingbilasin upang magsalita at i-rehistro ang mga pananawagan. Huli manggagawa, kung mapagpalayo, muli, tinatawagan ko sa sosyalista, si kasamang Bingbilasin upang magsalita dito sa harapan. Tugot sa kahirapan, isang mapagpalayang tanghali sa lahat ng mga umigawan na dito ngayon. Kasama ang mawitang mga lungsod at ang ating mga kaparehan o sa bahagi ng mga religious group. Ngayong araw na to, nalinaw sa ating lahat na ilalagdag na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang mga nagawan di gaano kagandahan. Para sa atin, ang lahat ng yan ay lalong nagtutun sa atin sa kahirapan. Pero mga kasama, dahil sa marami tayong problemang kinakaharap ngayon, marami na naman din ang mga kasama natin kaunay sa Pasilika na kung saan dagdag pahirap na naman sa mga manggagawa at sa mga masamang mamamayan. Sa bahagi ng sosyalista, ang
kasalukuyan na impeachment ay hindi solusyon upang tapusin ang korupsyon. Tama ba yan mga kasama? Bahagi lang ito ng isang mekanismo ng pananagutan dahil may gumagabay na konstitusyon. Pero matapos man yan, matapos man ang paglilitis kay Sara Duterte sa kanyang mga ginawang kamulaspugan, hindi pa rin matatapos ang korupsyon. Manunatili ang mga korap, manunatili ang mga magnanakaw sa pera ng bayan. Dahil bakit gayon? Ang lahat ng ito, kaya pinakikita lamang nila kung sino ang may kapangyarihan sa Estado. Napapansin natin lahat sa nangyayari sa impeachment, pinakikita lang nila kung sino ang may hawak ng bill sa ngayon. Diba? Tama! At ang lahat ng yan, ang kasagutan niyan ay sa 2028 election. Ngayon pa lamang, tinatakda na nila ang kanilang mga kakampi, ang mga sumusuporta sa kanilang mga elitista, ang sumusuporta sa kanilang mga mayayamang negosyante. Yan ang nagiging takbo ng impeachment ngayon. Kaya anong sagot natin dyan? Lagbala natin ang tuloy-tuloy yung mga elitistang yan. Dahil hanggat nandyan sa poder ang mga yan, patuloy ang kahirapan ng mga mamamayang Pilipino. Nagbigay ng ayuda o ng nagkasahit sa mga manggagawa. Pero ano nangyari? Patuloy at pagtaas ng presyo ng langis. Kaakibat yan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ng kuryente, ng tubig, ng edukasyon, ng kalusugan, at patuloy ang mga kalamigan na patuloy na binabaha ang mga kababayan natin. Patuloy na nagdurusa ang mga mayang Pilipino. Ang mga kailangan, ang mga manggagawa, at ang mga maralita. Ang gagawin natin sa ngayon, lalo na dito naman ang kani na sunod-sunduran ang presidente ng Pilipinas sa kanilang binabalak ng pasilika. Alam na natin yan, kapag proyekto ng kani, sino magtatamasa dyan? Yung ilang elitista, yung ilan na nandiyan sa poder, hindi naman nakikinabang dyan ang mga manggagawa, lalo na yung mga maralita. Diba? Tama ang ating pananaw. Kahit na sinasabi nila na magtatamasa ang mga manggagawa yan, maraming creation ng mga manggagawa, mukhang hindi naman. Hindi lang nila nililinaw sa taong bayan kung ano yung pasilika na yan. Di ba? At sinasabi lang nila na ito ay magkikilay sa maraming trabaho. Sinasabi nila na walang makikirwisyo. Sinasabi nila na ang nasanay sa pag-unlad, hindi nyo. Sino ang unlad? Ang kanilang mga sariling tulsa lamang ang magkakamay sa pag-unlad na yan. Hindi! Ang mga mayang Pilipino, perfecto lang na ang mga manggagawa na lapis-lapis ang tamo sa trabaho upang may gawin sila ang kanilang pamilya. E hindi ang mga informal na mga manggagawa na kain pa rin ang kalabaw hanggang sa kasalukuyan. Dahil yung pagtaas ng presyo ng langis, patuloy ang pagtaas na yan at aking palalo ang ginagawang pamamaraan ang gobyerno upang pigilan yan o gumawa ng mga mekanismo upang pigilan o itigil ang excise tax at VAT. Wala naman di ba? Parang lahat ng yan, ang lahat ng yan na ginagawa ng gobyerno ay band-aid solution lamang sa tunay na problema ng ating bayan. Di ba? Lagi lang tayong ginugulo. Sa lahat na nagdaan ng presidente, lahat lang tayong ginugulo. Ngayon, yung sinasabing dagdag, ay yung wala yan. Parang dumanan yan sa mga bulsa natin. At tama ay ginawang yung mga magagawa lang sa NCR na minimum wage. Ilan porsyento lang yan. Ngayon din ang ayuda na pinangangalandakan na yun at piniliin na nakikinabang yung ilang bilyon, 7.5 bilyon. Kasama ang mga 4Ks
at iba pang mga manggagawa na below minimum wage. Pinatakahilig lang ang ating mga damdamin. Pero hindi tayo tatahimik, di ba? Tuloy-tuloy tayong kikilos dahil walang ibang solusyon. Kundi ituloy natin ang sosyalistang revolusyon. Tayo ay nagsama-sama para hindi pa natin ang mga kasama natin. Yung mga sa komunidad, yung tayo daw naging paliwanag natin sa kanila ang kalagahan ng pagkilos, ang kalagahan ng pagbabago. Dahil wala sa Kongreso, wala sa Senado, wala sa Malacanang lari ang pagbabago ng buhay ng bawat mawalang Pilipino. Muli, mabuhay tayong lahat. Ang kasagutan dyan, itiyon natin ang gobyerno ng mga manggagawa, tuwagin ang gobyerno ng mula sa sosyalista sa